Magkahalong tuwa at takot ang naramdaman ngayon ng mga residente sa Cagayan dahil yan sa sunod-sunod na bagyong pumasok sa bansa. Natuwa sila dahil bumaba na ang tubig baha, ngunit natatakot naman sa mga darating pang bagyo. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bumababa na ang mga baha dito sa maraming bayan sa Cagayan. Pero tila mauudlot ang tuluyang pagbaba nito dahil sa banta ng paparating na bagyong Ophel. Kasabay ng bahagyang pagbaba ng tubig sa Cagayan River, unti-unting bumababa na rin ang mga baha sa mga binahang bayan dito sa Cagayan. Sa ngayon, nasa 9 meters na lamang ito, below critical level na, pero nananatili pa rin ito sa warning level. Sa Tuguegarao City, bumaba na ang mga baha sa Barangay Centro Jess, pero halos hanggang bubong pa rin ito ng mga bahay. Siyempre siya naman alangan naman na malupit, katawanan, wala problema. Para lang, kumaan-gaan lang ang loob. Habang sa Enrile Cagayan naman ay hindi kahapon madaanan ng kalsada mula sa Sitio San Juan papunta sa Barangay Lana. Maging magkabilang panig ng kalsada ng mga palayan ay nagmistulang dagat pa rin. Very abrupt yung pagtaas ng tubig ng Cagayan River, no? Maraming mga isolated areas including the 5 barangays in the sentro. At ang mga alagang hayop ng mga residente ay kanila munang iniwan sa mataas na bahagi ng lungsod para masiguradong hindi ito malulubog sa baha. Nagsasagawa naman na ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao at Enrile Cagayan. Ngunit ang problema, ayaw pa rin umalis ng mga residente sa kanilang mga bahay, lalo na kung may mga second floor naman sila. Takot daw kasi silang manakawan. Alam naman natin na masyadong imposibleng mangyari na walang pasaway. Kanina may pinagalitan tayo, no? But lumabas na po yung ating mga CDRRMO officers, kasama po yung ating PNP. Pero hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha. Nagbabanta na sa probinsya ng Cagayan ang pagdating ng bagyong Ophel. Ang Cagayan ang isa sa mga posibleng maging sentro ng bagyong Ophel. Isinailalim na sa signal number 4 ang 3 bayan dito sa Cagayan, ang Santa Ana, Gonzaga at Santa Teresita. Habang signal number 3 naman sa iba pang mga bayan. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa Region 2 ay nagbibigay tulong na sa mga residente, lalo na sa mga bayang walang kuryente at linya ng komunikasyon. Ginamit na kasi ngayon ang pinakabago nilang mobile command center. Nasa loob ako ngayon ng Mobile Command Center ng DSWD. Nag-iikot ito sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo, na nawalan ng signal at nawalan ng kuryente. Pero sa loob ng Mobile Command Center na ito, meron silang updated monitoring ng mga apektadong pamilya o individual dahil sa dumaang bagyo. Maliban dito, libre ring makakapag-charge ang mga residente ng kanilang mga cellphone at libre rin silang makakakonect sa internet. At ito na nga po yung ginagamit natin na during disaster response para makaikot tayo, especially doon sa mga areas na nawala ng kuryente at walang signal po. Simula nang humagupit ang bagyong Nika, nakaikot na ito sa ilang bayan sa probinsya ng Isabela. Samantala, sinusiguran ng DSWD na handa sila sa paparating na bagyong Ophel. Kahit pa, ito ng ikalimang magkakasunod na bagyo na tatama sa Cagayan sa loob lamang ng halos 1 buwan. Tayo po ay handang-handa, gaya ng mga nagdaan na bagyo, no? Nakapag-respond naman tayo sa mga nangangailangan ng mga LGUs. Kasalukuyan pa rin bukas ang 2 gate ng Magat Dam at isa ito sa dahilan kaya mabagal ang pagbaba ng Cagayan River. At sa ngayon nga, nandito na ako sa Santa Ana, Cagayan. Isa ito sa mga bayan na posibleng maging sentro ng bagyong Ophel. Sa ngayon, ang bayan ng Santa Ana ay sinailalim na sa signal number 4. At sa ngayon, nakararanas tayo ng malalakas na hangin at may pabugso-bugso ng pag-ulan kung nasaan tayo ngayon. Pero makulimlim pa rin ang buong kapaligiran. Pero bago nito, may mga nakita pa tayong mga ilang residente na nangingisda dito sa May Pier dahil sinasamantala nila habang wala pang bagyo dahil maraming isda daw ang nahuhuli nila dito sa dagat ng Santa Ana. At yan muna ang update mula dito sa Cagayan. Balik muna sa UAs.
Maraming salamat at ingat kayo dyan, Isaiah Mirafuentes.